Up! O, ito. Yan. House of Representative. O, atras kong konti. Ayan. Panoorin po natin. Thank you for your visit. Majority Leader. Mr. Speaker, I humbly request that we recognize for his privileged speech the Congressman of the 2nd District of the City of Manila, Congressman Roland CRV Valeriano. To the Congressman of the 2nd District of Manila, Representative Valeriano, you're recognized for your privileged speech. Ayan, yan. Mr. Speaker, mga kapwa ko mambabatas, sambayanang Pilipino, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan. Sa anumang negosyo, maliit man o malaki, normal na dumadaan sa pagsusuri ng mga boss ng negosyo ang operasyon at budget ng negosyo. Aha. Alam yan ng mga entrepreneur. Saan mang lungsod, munisipyo o barangay, ang operasyon at budget ng LGU ay dumaraan sa pagsusuri ng kanilang konseho. Correct. Ganyan po ang proseso dahil tayo ay bahagi ng isang demokratikong republika. Mga kababayan, maisingit ko lang po, di ba? Ang sabi nga ng ating presidente, Bongbong Marcos, ano yung sinasabi ni Inday Sara Duterte na siya ay pinopolitika? Lahat naman, di ba? Lahat naman ng sangay ng gobyerno, lalong-lalo na pag pinag-uusapan ng budget, may hearing yan. So, hindi yung siya lang. Hindi lang siya nag-iisa, mga kababayan, na tinatanong, no? O ine-interpellate do sa Kongreso, mga kababayan. Lahat po, no? Wala pong exempted dyan. Hindi po tayo monarkiya, komunistang rehimen o diktadorya. Ang Pilipinas ay isang demokratikong republika. Kapag eleksyon, wala tayong iniluluklok na hari o reyna o emperatriz sa pwesto ng kapangyarihan. Ang ating demokratikong republika ay mayroong kongreso, judikatura at ehekutibo. Executive. Tatlong sangay ng gobyerno na pantay-pantay at binabalanse ang isa't isa. Yun. Tungkulin natin dito sa Kongreso na busisiin ang panukalang budget ng ehekutibo at ang panggastos ng mga nakaraang ipinagkatiwalang pondo ng bayan. Hindi pera ng pangalawang Pangulo ang Office of the Vice President budget para sa 2022, 2023, 2024 at 2025. Naku, dinerecho na mga kababayan. Nakala ko sasabihin ko sana, ang layo naman. Nung pinapaikot-ikot ni Congressman, rektahin mo na. Ayun, nirekta nga. Hindi. Pera ng pangalawang Pangulo ang budget na from 2022 hanggang 2025. Pondo ng bayan yan. Kaya nga mayroong budget hearings ay para malaman ng madlang people kung paano ginagastos ng mga opisina ng gobyerno ang pondo ng bayan na ipinagkatiwala sa kanila. Aha. Ngunit, nitong nakaraang linggo, inilantad ng Vice President ang kanyang hindi kagandahang asal at kawalan ng respeto sa ating saligang batas at demokratikong republika. Paano ba namang hindi masasabi ni Congressman yun, mga kababayan? Biruin mo. Umattend ng hearing, may 17 mga katanungan na nag-aantay sa kanya, ang sagot iisa ho. Hindi na ako sasagot sa question and answer. Pinasa ko na sa inyo yan. Nasa sa inyo kung ipasa nyo, kung magkano ang binigay nyong budget. Paano naman po kaming mamamayang Pilipino na nag-aantay po, no? Nung sagot ninyo doon sa Kongreso. Kung paano gagastusin, kung paano ginastos yung nakaraang budget, at kung paano gagastusin yung mga susunod na hinihinging 2 billion. 2 billion po 2B, hindi 2M. 2 billion po na susunod na budget. Tas maririnig lang natin ganun, ano, mga kababayan. Kulang na kulang po. Naman, si Congressman, medyo hindi maganda asal nun. Medyo
parang nambuli yun sa Kongreso. Dahil po ba Vice Presidente? Dito sa Kamara, hindi natin tinatapatan ng kabastusan ang kabastusan. Aha. Maling asal kasi yan. Sa Maynila, dito sa Kamara, pamantayan natin ang pagiging magalang. Ayan. Kaugaliang Pilipino yan. Maling akala ni Vice President na siya hindi maaring salungatin ng kahit sino. Yan ang nasaksihan natin sa budget hearing ng Office of the Vice President. Siguro ho nasanay ang ating Vice Presidente, no? Na si dating Pangulong Duterte ang nakaupo na kapag may gusto, okay na agad yan. No? Na kapag may gusto, kuha na agad yan, approve na agad yan. Ngayon po, iba na ang nakaupo, kailangan ipaliwanag lahat, mga kababayan, lalong-lalo na po pagdating sa kaban ng bayan. Maling akala ni BP na may kapangyarihan siyang utusan ng Committee on Appropriation na palitan ang presiding officer nito. Mabuti tuwiran sinagot ang kabastusang ito sa isang magalang na paraan ni presiding officer. Maling akala rin ni BP na wala tayong karapatan magtanong ng anumang bagay tungkol sa budget ng kanyang opisina. Kasi baka kapag may mga tanong-tanong po kasi mga kababayan, mahirapan po ang Vice Presidente. Kung naaalala nyo po, kapag may gustong sabihin ng Vice Presidente, walang mga press conference. Nagpatawag yata ng press conference, isang beses lang. Ano? Pero yung karamihan nung mga gusto nilang sabihin, lalong-lalo na kapag ang taong bayan hindi a-agree doon sa kanyang sinasabi, lagi lang po yan, ipopost sa Facebook, ipopost doon sa kanilang website o kung saan man, tapos makakapagtanong na lang ang tao doon sa comment section. Kaya wala nang tanungan na kailangan urgent na sagutin ng ating Vice Presidente. Maureen Rivera, Randy, gawin nyo yan. Sa Mindanao yan. Ang dami ko nakikitang mga comment na gawin nyo yan dito sa Mindanao. Isang karuwagan at pag-iwas sa tanong ang kanyang sagot. Yan ang nagdudumilat na katotohanang nasaksihan natin sa budget hearing. Ayan. Takot sa mga lehitimong mga tanong ng taong bayan. Sa simula pa lang ng kanyang presentasyon at ayon sa kanyang sinasabi, wala na talaga siyang balak sumagot sa anumang tanong. Sinayang ng pangalawang Pangulo ang pagkakataon na ibida sa sambayanang Pilipino ang accomplishment ng Office of the Vice President. Correct. Pagkakataon na sana niyang patunayan sa Kongreso at sa sambayanan kung sino ang naging beneficiary ng kanyang mga socio-economic programs. Alam niyo po mga kababayan, kung sinagot ng pangalawang Pangulo o ng Vice Presidente yung mga katanungan doon, alam niyo po, maganda ang idudulot niyan. Kung sakali na tutuloy siya ng pagtakbo ng pagka-presidente sa 2028. Maririnig ng taong bayan Nakapokus ang taong bayan ang galing pala ng Vice President. Yung mga naunang budget, no, na nakuha nila, dito pala ginamit. Diyan pala lahat ginamit. Ayos. Di ho ba? Kaso hindi ko maintindihan bakit ayaw sagutin ng pangalawang Pangulo. No? At ito pa, yung 2025, 2 billion po kasi ang hinihingi namin. No? Dahil po paglalagakan namin itong mga proyekto na ito, dito po namin ilalagay yan para mas madaming taong matulungan, mas madaming mamamayang Pilipino ang makinabang. Pagkakataon na nga ho ng Vice Presidente yun, mga kababayan. Kaso, wala Hindi ho sumagot, mga bossing Ang nakakapagtaka sa kanyang budget ng 2023, 2024 at 2025 ay bakit sa National Capital Region lang nakalaan ang mga ayuda programs niya. Bilang chairman ng House Committee on Metro Manila Development, nagtataka lang ako. Baka kasi panalo na sa Davao daw, no? Mindanao? Di ko naman pwedeng sabihin na panalo na sa Visayas at sa Mindanao. Unang-una kung sa Mindanao, sabi naman ng iba, kami ng mga taga Davao, hindi kami 100% kay Inday Sara. Meron pa din pong meron pa din na mga taga Davao na ayaw sa mga Duterte. Lalo naman po sa sa Kabisayaan po.
halos tinalikuran na din po yung mga mautog nila. Ayaw, hindi na po pinapansin yung mga mautog nila. So sa madaling salita po alam naman na diyan sa mautog na yan pangunguna po ng mga Duterte. Baka sa National Capital Region o sa bandang Luzon, medyo talagang ramdam nila yung kahinaan. Kaya yung mga ayu-ayuda nandyan lang muna. Kung saan sa Metro Manila napunta ang bilyong pondo ng socio-economic program sa kanyang office. Nagtataka ako dahil siya naman ay pangalawang Pangulo ng buong bayan. Sinayang din ng pangalawang Pangulo na ibida sa Kongreso at sambayanan kung ano o kung kanino nakipag-partner ang Office of the Vice President. Sa kanilang 2025 budget proposal, mayroong 977,615 beneficiaries. Nasaan na ito? Totoo ba ito lahat at verified ba? Sabi ng OBP sa kanilang budget proposal, nagkaroon din sila ng 793 strategic partnership noong 2023. Nasaan ang lista ng strategic partnership at mga strategic partnership agreements? At kapag walang totoong lista ng beneficiary at totoong dokumento ng strategic partnership, hindi malayong maghinala ang taong bayan na nawala ang pondo ng bayan para siguro sa darating na panahon. Sa halip na sagot... Siguro ang gusto niyang sabihin doon, para siguro sa darating na eleksyon. Last na to. Ang mga tanong ng Kongreso ay paulit-ulit lang na binasa ang kanyang sagot. At bilang pagtatapos, nais ko lang pong ipaalala sa mga botante at sa Maynila at sa buong bansa, hindi nararapat sa atin, lalo na't siya'y nag-aambisyon na maging Pangulo, ang ayaw magsabi kung saan ginastos ang pondo ng bayan. Sino ba talaga ang pinaglilingkuran niya? Baka naman ang boss niya ay humaharang sa bangka ng mga Pilipinong mangingisda o ang mga promotor ng Pogo. Pogo-session ba ang mga boss? O yung China na humaharang sa bangka ng mga Pilipino para marating yung mga isla natin sa West Philippine Sea? Naku mabigat siya. Matapang din pala itong kongresista na ito. Ganyan ba ang asal ng ating Vice Presidente at nag-aambisyong maging presidente? Baka ang ambisyon po maging tuluyan po tayo na maging probinsya ng China. Sabi ni Imelda, Sir Mark, hindi pa ihintulutan ng Diyos ang mga taong masasama na mamumuno. Sabi ni Joregine, kaya ganyan si Sara kasi gusto niya ng gulo dahil kumpiyansa yung Duterte na maraming nagpanik sa kanila, lalo na yung mga utu-uto na mga DDS.